May pinsan ako na binata at solong anak. Wala na rin ang mga magulang niya. Kung wala siyang may iwang last will, kanina po mapupunta ang mga properties niya? Attorney Noel Valerio from Marisa. Yes, ang batas natin ay malinaw at sinasabi dito kung ang isang tao ay namatay na walang kamag-anak at wala na rin po yung magulang nung namatay, ito ay mapupunta sa mga collateral relatives. Ito yung anak nung yung mga pinsan, anak nung anak ng kapatid ng nanay. Ayan, mga pinsan. So mga first cousin, sila po yung makikinabang po doon. Kung may tita pa siya na buhay, yung tita ang makikinabang. Kung yung tita patay na, o tita patay na, ang makikinabang yung first cousin ho. Kumbaga yung mga fourth civil degree, sila po yung first cousin. Third degree kasi yung mga tito o tita. So sila yung makikinabang ho doon, sila yung entitled. Pero kailangan ho, ay ipakita nila na related ho sila doon sa namatay. So mag-execute sila ng extrajudicial settlement of state o kung dahil wala nga akong last will and testament. Kung hindi magkasundo, magpapile sila ng petition for judicial settlement of state at ang kailangan lang ho doon ipatunayan na walang anak yung pinsan, yung namatay at wala na rin magulang. Para yung mga collateral relatives ay magkaroon sila ng mana doon sa namatay na walang last will and testament. Ayun, ganun pala yan, Miss Jackie, Yes yung po. hierarchy. Yes po. Opo. Pwede po magtanong, no? Kunyari po, di ba, magkakaroon ng last will and testament. Ay, kunyari, meron po kayong madaming properties. Tapos ipapamana nyo, no? Ibibigay nyo kung kanino man, di ba? Minsan, yung mga anak ay wala naman na pera para makuha yun, di ba? Madami pang babayaran para doon sa mga properties. Tapos, hindi nila kaya. Tapos, kunyari, mapupunta kunyari sa mga anak nila, sa mga apo, tapos wala rin silang kakayanan magbayad doon sa mga properties. Ano pong mangyayari? Di ba mapupunta po ito sa gobyerno? Actually, hindi po pwedeng walang silang pambayad kasi sa settlement of state ang pwedeng mangyari kung halimbawa makakapag-consultor sila ng abogado o kung mayroon silang makakausap na marunong sa batas, gagamitin yung the same property para pambayad. Halimbawa, may 10 property na real property at yung isa doon ay isang property doon, yun ang pwedeng ibenta through either court action or through agreement of all the heirs for purposes of making this responsible to pay the corresponding estate tax and other expenses. Kung kukuha ng abogado, ganun din. Yung portion na ho yun yung pwedeng kukunin para yun ang gawing pera at pambayad sa mga dapat na bayaran. Okay. Baka hindi yun alam kasi ng iba, yung sinasabi po nila, parang hanggang ngayon, hindi po sila nakikinabang doon po sa namana nilang lupa. Pwede naman po nilang ibenta, di ba? Yes, at yun pambayad nga sa abogado. Okay. Okay po. Karamihan lang kasi yun, karamihan nangyayari lang po yun. Dahil sa sobrang mga iba, kasakiman na ayaw magbigay, ayaw mag-share, na sa kanilang ayaw pakikishare, tuloy makukuha ng government. Kasi ang pinakamaganda at pinakamabilis na remedyo ho doon, yung naiwan na property, portion of that will be used for purposes of shouldering the expenses due to the government for the estate tax and other expenses. Kung pwedeng, may mga abogado rin naman na nakakausap na pwede mong pakiusapan na sabihin mo na wala kaming pera at hawakan mo yung paghawak ng estate tax na settlement of state o paghawakan mo yung kaso namin para ma-settle yung estate ng namatay namin at namayapang kamag-anak. Okay. Miss Jackie, with your permission, very quickly lang. Attorney, usapin ng mana. Paano magiging valid yung iniwang last will
nung tao na nakasulat doon, kung ako'y mamamatay, ito yung mga magmamanang ng aking mga ari-arian, 4 o 3 o 6, mga ganyan. Pero hindi siya sulat kamay lang. Mayroon date na pinirmahan niya. Hindi po notaryado. Is it valid? Mayroon bang magiging future problem, attorney? Sige po. Thank you. Ano po yun? Dalawa po yung nare-recognize ng batas na will. Isang last will and testament, which is notarial last will and testament ang tinatawag natin doon, at isang holographic will, ito yung handwritten. Ang handwritten last will and testament, ito, 3 lang po ang requirement. Handwritten, dated, saka signed by the yung namayapa. Yun lang po, 3 requirements ang sinasabi ng batas. Kung kumpleto ho yun, pwede mo nang i-probate, pa-approve sa korte, at hindi ho basta-basta ma-question ho yun. Kasi especially that it was signed, handwritten mismo ng namayapa. So, kung tutusin nga sa batas, maski sa anumang kontrata, minsan ang totoo niyan mas may probative value yung isang hindi tonight kundi handwritten. Kasi ibig sabihin, yan ay galing sa pagsusulat sa sariling kamay at karamihan dyan pag sinulat mo, galing sa pag-iisip mo, saka galing sa puso mo yung sinulat mo. Okay. Thank you very much. Very clear.